Sapagkat ang kapayapaan, ito po ang susi para tayo po ay magkaroon ng tunay na pag-unlad. Hanggat meron po tayong tinatawag na mga kaaway mismo dito sa loob ng ating bansa, napaka-imposible na magkaroon po tayo ng pag-unlad. Sapagkat ang mangyayari lamang po, para lang tayo naglolokohan, magkakaroon tayo ng mga pag-unlad na infrastruktura, pero gigibain din natin pag nagkaroon tayo ng gera, pagkatapos ng gibaan, gawaan uli, lokohan po ang tawag doon. Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin ito mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole dahil hindi na ginagawa ka ng trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Tutulong sa budget. Pero it doesn't mean na tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi naman po. I'll give them no other than Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pong pinunong mayurya. Isang magandang paggabi po sa ating ginagalang at iniidolong senador, sa Senator General Bato de la Rosa. Isang magandang gabi po. At sa lahat po ng bumubuo ng OPAPRO. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal na Ginoong Pangulo, ang usapin po ng kapayapaan ay isang bagay na dapat ay niyayakap ng bawat Pilipino. Sapagkat ang kapayapaan, ito po ang susi para tayo po ay magkaroon ng tunay na pag-unlad. Hanggat meron po tayong tinatawag na mga kaaway mismo dito sa loob ng ating bansa, napaka-imposible na magkaroon po tayo ng pag-unlad. Sapagkat ang mangyayari lamang po, para lang tayo naglolokohan, magkakaroon tayo ng mga pag-unlad na infrastruktura, pero gigibain din natin pag nagkaroon tayo ng gera, pagkatapos ng gibaan, gawaan uli, lokohan po ang tawag doon. Kaya ako po ay sumusuporta dito sa OPAPRO, sapagkat ito pong kanilang misyon ay hindi lamang po sa usapin ng isang bayan, isang probinsya, kung hindi para po sa buong Pilipinas. Kaya po sana, ang hinihingi ko po sa ating bulwagan ay mabigyan po natin ng sapat na pansin at sapat na budget pa ang OPAPRO. Pero, mahal na Ginoong Pangulo, sa lahat po ng pagkakataon, siyempre, kailangan po ang output. Hindi po pwede na wala tayong output. Kailangan po natin maintindihan ng bawat Pilipino kung papaano po nakukumbinsi ng ating mga bayani, kung ano pong tatawagin ang aking kaibigan na si Secretary Galvez at ang bumubuo po ng OPAPRO, kung papaano po nila nakukumbinsi yung mga combatants, yung mga tinatawag po nating mga rebelde na nanumbalik na sa ating pamahalaan na hindi na bumalik uli sa pakikipaglaban. Ganon din po yung kanilang mga anak o mga apo o mga kamag-anak. Kasi po, ang nangyayari sa aking pong obserbasyon, lumalahok ang mga nakatatandang miyembro ng mga rebelde. Sila ay pumapasok uli sa gobyerno, sila uli ay nanunumbalik, pero katulad po na nangyari sa Marawi Siege, yung kanilang mga anak, kanilang mga apo, ay hindi nila nakumbinsi. Ito ay humawak uli at humawak ng armas. Ganon din po sa mga Abu Sayyaf. Yung mga Abu Sayyaf ay mga apo, mga anak ng mga MNLF. Kaya po sana, mahal na Ginoong Pangulo, hayaan niyo po akong makapagtanong ng mga ilan pong mga punto. Katulad po, halimbawa,
Magmula po ba noong nagkaroon tayo ng, baka po lang may record po kayo, magmula po nagkaroon ng peace agreement, balik lang po natin, no? Magmula po doon sa panahon ng, kung meron lang po, ng panahon po ng MNLF at ng, hindi po MILF, ng MNLF at ng gobyerno natin, magkano po ba ang naibigay ng ating gobyerno sa MNLF? Kung meron lang po kayong record, kung may existing po, mahal na ginoong tagapamahala. Thank you, Your Honor. Sa ngayon, actually ang hawak nila ngayon na records ay limited lang muna dito sa MILF, Your Honor. But as far as the MNLF history is concerned, as far as their institutional memory is concerned, ang binigay po ng gobyerno sa mga MNLF ay limited lamang sa integration. Meaning, yung mga MNLF combatants noon na nagsurrender, na yung bumalik sa gobyerno ay na-integrate sa Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine National Police. So yun lang po ang naibigay, unlike yun sa MNLF. Unlike sa MNLF ngayon, medyo mas comprehensive yung kanilang natatanggap na socio-economic assistance package. Yung isang MILF combatant ngayon ay nakakatanggap ng initial cash assistance na 100,000 pesos. Plus, meron silang livelihood programs and other socio-economic assistance, estimated study grants, skills training, and social protection based on the result of the needs assessment conducted for each of the decommissioned combatant at an average cost of around 1 million pesos per combatant. Kasama na yung buong package niya na Sa bawat Your isang, Honor. sa bawat isang surrendery po yun. Yes po. Sa MILF po yun. Pero ang cash dyan is 100,000. 100,000. Lamang. Opo. All others are given in kind. But that amounts to almost around 1 million per decommissioned combatant. Magmula po noong ginoong tagapamahala, magmula po noong nagkapirmahan at pumasa at nagawa ang BARM, ilan na po ba ang combatants na nag-surrender ng kanilang mga armas? At ilan na po ang nakakuha nitong package na ito na nakakahalagang 1 million? Sa kasalukuyan, Your Honor, a total of 26,132 MILF forces and 4,625 weapons have been decommissioned under Phase 1, 2, and 3. Pagdating sa gastos na naibahagi sa kanila, ay yung national government po ay nakapag-allocate pa ng over 19 billion pesos na pamana projects from 2017 to 2022 across the country. The pamana supports the building of peaceful, progressive, and conflict-resilient communities and boosting economic activities in the region where they have been implemented. So far through pamana, 19 billion pesos na po ang nagastos ng ating gobyerno. Ilan na lang po bali ang nananatili? Nasa 40,000 combatants, mga 15,000 na lang po ba? Around 14,000. Your Honor. 14,000. Lahat po ito, ginoong tagapamahala, nagkaroon na ng livelihood. 26,000, Your Honor. Kasama po dito yung bahay. Meron po ba silang bahay? May housing po ba sila? Ongoing daw yung pabahay para sa kanila that will start 2024. Nag-start na. Mag-start 2024, Your Honor. Magkano po ba ang budget para po sa decommissioning ng MILF forces po natin ngayon pong 2024? Magkano po? Your Honor, there is a total of 9.7 billion pesos is needed to fulfill the targeted normalization program for fiscal year 2024. Of the total funding requirements for 9 billion po, 9 billion. 9.7 billion. Para Ang po dun- requirement para po para- doon sa natitirang 14,000? Yes po, Your Honor. Ito po yung Magkano kinakailangan. po ang na-approve itong 2024? Ang na-approve is only 899 million 314,900.
Aba, parang 10% lang yata yun, ah. Less than. Opo, Mas mababa pa sa 10%. Aba, paano po yun? Paano po yun, ilang libo po yun? Doon sa 800 million na yun, ilang libo po yun? 1,000? 1,400, malamang. 1,400 lang. Paano po kaya yung matitira? We expect with the lack of funding support, we expect really, Your Honor, that the normalization program will be delayed and delayed again. Mahal na ginoong tagapamahala, medyo lungkot po ito sapagkat ilang taon na rin po nangyari ang disagreement. Marami na din po siyempre ang ating, pagka sinabi po nating combatants, kasi ito po yung ground. Ito po yung tinatawag nating nasa grassroots. Sila yung totoo. Pagka ganito po na, paano po ba ang mangyayari? Every year, 10% lang? O wala pang 10% ang pwede nating bigyan? Di ba po meron niyang palugit sa batas? Meron pong sinasabi sa batas ang palugit niyan? Totoo po, Your Honor, ang palugit na binigay ng batas ay hanggang 2 taon na lang. So, within 2 years, the normalization phase should have been completed, the normalization program. So, kung hindi ito mapunduhan ngayon, normal na madelay na naman. So, hopefully, next year, mapunduhan ito para hahabulin ng ating OPAPRO, ng ating mga in charge dito, yung normalization process. Opo. Kasi po, ginoong tagapamahala, tunay pong napakahalaga na mayroong tayong independent na BARM na hinahangaan po natin, sapagkat ayon po sa mga statistics, nagpe-perform very well ang BARM. At katunayan, pati ang kanilang sa poverty na paglalabanan nila, pati ang kanilang agriculture, maganda. Pero kapag yung mga combatants ang hindi natin nabigyan ng pansin, magiging suliranin nito. Sapagkat sa isang, sabihin na po natin, ang BARM ay isang probinsya na masasabi natin na napakalaki ang kanyang sinasaklawan. Sabihin na nating mahusay ang gobyerno, magaling ang gobyerno, pero ang tanong, sa batang edad ng pagkakatatag ng BARM, hindi pa nararamdaman ng mga nasa baba yung progreso na yun. At ang nakikipaglaban para doon sa progreso na yun ay yung mga combatants na hinihikayat natin na huwag nang bumalik sa pakikipaglaban sa gobyerno. Pero eto tayo ngayon, kulang tayo ng pondo. Nakakalungkot lang lamang po yan sapagkat sa inyo po bang kaalaman na mahal na tagapamahala, magkano po ba ang block grant natin sa BARM? The annual block grant of BARM is around 70.5 billion, Your Honor. Kapag sinabi pong block grant, yan po'y binibigay natin ng buo ng walang question. Yes po. Opo. And they're free to spend it Kung saan po nila on their gustong own. dalhin. Yeah, according to their budget that is formulated by their own parliament. Bukod po doon, meron pa po ba tayong binibigay ang national government sa BARM? Yes, Your Honor, we are giving them annually the special development fund of 5 billion pesos within the next in the next 10 years from the enactment into law of the BOL. 10 years na magbibigay tayo ng 5 billion pesos annually for a special development fund that will be used for the repair of the damages in the war-torn areas in in southern Philippines. Bali, lumalabas po na parang nasa 76 billion? Parang ganun po ba? Ilan po yun? 70 billion yung kanilang plus annual 5. block grant. So, parang Plus 5, so mga 75. 75, around Plus. 75. Yeah. Buo po natin binibigay yan. Opo. Sa inyo po bang palagay, mahal na tagapamahala,
Ano po ang mas mahalaga sa ngayon sa OPAPRO? Yung po bang binigyan natin na 75 billion, siyempre, mahalaga yon. Pero ano po ba? Yung combatants, kung pwede po ba nating may timbangan tayo, ano po ba ang ating prioridad? Mabigyan po natin maibsan natin yung ating mga ipinangako dito sa mga combatants, maibsan natin, maitawid natin, matupad natin ang kanilang mga pangako, ang ating mga pangako sa kanila, o maibigay natin yung 70 billion, 5 billion na yan. Ano po ba ang sa palagay po ninyo? Kasi ang gobyerno, alam ko naman po na tayo nga po kapos na kapos din ang gobyerno. Kailangan po tayo may priority. Ano po ba dapat ang priority natin? Well, Your Honor, before I answer your question about priority, I would like to correct my earlier statement that actually it is correct yung 70 billion na black grant plus 5 billion special development fund and another 5 billion share in taxes, fees and charges collected in the BARM. So a total of 80 billion, 80.5 billion yung natatanggap ng BARM government annually. So going back to your question about prioritization, well, para sa akin, right now, I can answer you that para sa akin, parehong kailangan talaga yon. Dalawa, they are on equal footing dahil nga, itong namang black grant ay ginagamit po ito sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Sigurado, kung bibigyan ito ng least priority, it will defeat the purpose of having a BARM government. But yung patungkol naman doon sa mga armado, na mga combatants na kailangan natin talagang i-priority yung normalization, no? I agree with you na napakahalaga po niyan. In fact, if you want immediate peace, instant peace, and lasting peace, ay talagang dapat yun ang mauna. Dahil wag sanang masamain yung ating posibleng habang andyan pa sila, hindi pa sila na decommission. Well, kung meron kang armas, it's normal that you will be madali kang may tsansa na matempt ka talaga to commit crimes. So, kung ma-decommission na ito sila at nabigyan na ng socio-economic package, then I'm sure lasting peace will prevail all over the area of the BARM area. Tama po kayo, ginong tagapamahala. Parehas po talaga itong may bigat sa timbangan. Pero noong ako po ay nakapanood minsan ng isang parang sa budget din yata yun sa mababang kapulungan, sa malaking kapulungan. Nabanggit po ng isang mambabatas doon ang patungkol sa unused funds ng BARM. At ang pagkakadinig ko po parang nasa 50 billion yata yun, 50 billion. Meron po ba kayong knowledge dito patungkol po sa unused funds ng BARM na hindi po nagamit? Well, meron lang akong narinig, Your Honor, na hapyaw, but as to the details, alamin ko pa po yung details tungkol dyan sa unused funds na yan. Kaya ko po lang naitanong, ito po bang, halimbawa, ito po ay meron talagang unused funds. Hindi po ba natin pwedeng kausapin ang BARM na ponduhan muna itong 8 billion para po sa kanilang mga combatants? Hanggat wala tayo, hanggat inaantay pa natin. Hindi naman po yan thank you lang. Kumbaga parang babayaran naman ng gobyerno. Bilang partnership, kasi ang alam ko sa isang peace agreement, partnership yun Dalawang partido yun na nag-uusap. At ang pinakamahalaga, dahil gobyerno na rin naman ang BARM, at gobyerno talaga na tumatakbo at maganda ang ginagawa, at kita naman sa mga statistics na sila'y talagang mahusay, pero merong combatants na naiwan Kailangan natin harapin yun Hindi natin pwedeng hindi harapin at sasabihin lang natin sa kanila, next year kayo. Next year kayo. Hindi pwedeng puro next year. Ang taong nasa ground na tunay na nakakadanas ng kahirapan sa 24 oras na umiikot ang panahon, hindi natin pwede sabihin, next year na kayo. Yun lamang po, parang para sa akin, baka kung meron naman, sa pamamagitan po ng magaling na pakikipag-usap ng aking kaibigan,
na si Secretary General Galvez. Baka lang, kung wala naman tayong nilalabag na batas, kung ito naman ay madadaan sa mabuting usapan, bakit hindi po natin gawin? Well, napakaganda po yung panukala mo, Your Honor. Siguro it's about time that the national government talks to the BARM government at pag-usapan ito. This is a good option. Napakaganda po itong option na ito. Barring any legal complications. Opo, Kung wala opo. naman tayong malalabag na batas, then baka magandang pakiusapan. Kasi nga, right now, when we say about obligations or whatever, BARM is not legally mandated to contribute to the government of the Philippines for normalization. It is not mentioned in the annex on normalization nor in the Bangsamoro Basic Law. But, as you have said, as you have clearly pointed out, it is a very good option, and that recommendation is very, should I say, napakaganda. Magtagalog na rin ako. Napakagandang suggestion po yan. That would be, if that suggestion will be accepted by both parties, by the BARM and the national government, then we can call that the Padilla recommendation. The Padilla recommendation that will end all problems in the Bangsamoro region. Inshallah, mahal na tagapamahala. Sapagkat naniniwala po ako na parehong maganda ang intensyon ng Yes. gobyerno at ng BARM. At ito pong magandang intensyon na ito, makikita lamang po natin ang magandang kinabukasan ng BARM kung ang mga combatants ay tunay po na mararanasan nila ang progreso. Yes, Your Honor, but if I may, with your permission, I would like to ask the minority leader, if the unused funds of BARM, after one fiscal year, will it be returned to the national government or not? It stays with them. So, okay, if it stays with them, then Diskresyon na po nila, di ba? yeah, that's a good discretion Discretion na nila po yun, how to nila. deal with that fund. So, thank you, minority leader, for that information. Mr. President, with the permission of our colleagues, but parang may fiscal autonomy concept na rin po yan sila. So it's the assembly which should now enact the budget ordinance. So pwedeng pakiusap pero obligasyon natin sa parang sa isang agreement. So we can alleviate the situation na merong sumasalo in the meantime, but still masisingil ang national government sa kanyang commitments, Mr. President. That's correct. Yan ang expectation ng other contract. Thank you, minority leader, for that input. Yun po, mahal na tagapamahala, yun naman po yung ating mungkahi na kung tunay talaga ang intensyon ng bawat isa, hindi dapat tumauwi sa usapin ng pera. Sapagkat ang pera, yan ay instrumento lamang. Hindi yan ang buhay. Itong ating pinag-uusapan dito ay kung paano mabubuo ang bansa. At ang bansa, hindi yan mabubuo kung ang tao sa loob niyan ay hindi masaya. Yes, I agree. Ang kailangan, itong mga taong napangakuan natin na magiging maayos ang kanilang mga buhay, dapat nating gawin. At yan ay sa loob na lamang ng 2 taon. 2 taon. At bilang tayo ay partner, ako'y naniniwala na partner natin ng BARM. Bagamat sila ay may tinatawag natin na may autonomy, sila ay may sinasabi nga natin ay sila ay malaya, pero nasa isang bansa tayo. Tayo pa rin ay nasa isang bandila. At dapat yung bandila na yan ang sagisag ng ating pagkakaisa. Hindi usapin ng peso sign. Dapat tayo ay nagkakasama-sama, tayo ay lumalakad patungo sa tinatawag nating progreso, pwede natin iisang tabi lahat. In every rule, sabi nga nila. Ituloy mo na yung English na yun. There is an exception. Yes, Your Honor, alam po ninyo, yung sinasabi mo kanina na yan nga, aside from their fiscal autonomy, they have political autonomy. Alam nyo yung nakalimutan ko to, dahil pilit ko tinatagalog yung gusto kong sabihin. Englishin mo, boss! Akala mo, magaling rin mag-English, no? But anyway, Your Honor, nakalimutan ko na ito. Yung, you know, naalala ko na,
I hate to use the term GPH, Government of the Philippines, and BARM. I hate to use that term. Because parang bang ina-alienate mo yung BARM from the government of the Philippines, GPH. Yan kasi ginagamit ng term. But right now, I don't want to use that term. I want to use the national government, the term national government, rather than GPH. They're always using GPH. Para bang government of the Philippines in one side and BARM in the other side, para bang hiwalay sila sa gobyerno natin. They are still part of the Philippine government. That is why we are giving them black grant because they're still part of the Philippine government. They're part of our territory. Kaya nga, I hate to use that term GPH. I want to use national government. That's more for purposes of unity. That is more appropriate. I think so. They are in agreement with me. So that's it, Your Honor. Apo. Maraming salamat po, Ginong Tagapamahala. Yun lamang po ang aking gustong imungkahi at iparating sa OPAPRO. Ako naman po ay katulad ng sinabi ko kanina sa umpisa pa lang, ako po ay 100% nakasuporta sa OPAPRO mula noon hanggang ngayon. Ako po ay nasa likod nila sa usapin ng kapayapaan at ang akin lang pong minungkahi ay upang magdire-diretso na. Huwag na po natin hayaan pa na ma-impluwensyahan pa ng mga dayuhang maling ideolohiya yung mga bata sa BARM. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala at sa lahat po ng bumubuo ng OPAPRO. Ganun din po sa inyo, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating pinunong minorya. Maraming salamat, Your Honor. Rest assured, lahat tayo dito, kahit na yung mga kameraman na yan, kahit na yung kung sino mang nandito, pati mga janitor, lahat tayo ay gusto, kahit na sila ay mamusliman o makristyano, lahat tayo ay gusto talaga ng kapayapaan. So, nagkakaisa po tayo dito. Maraming salamat po, Your Honor. Mr. Juncture, I move that we recognize the distinguished gentleman from Isabela and Davao, no other than Senator Raffy Tulfo. So move, Mr. President. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Madam Sponsor, good afternoon. I would like to put in record as Vice Chairman of the Committee on Labor, I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, full-out support po ako. Okay, Maraming salamat po, Mr. President, However, sa chair ng committee ng Department of Migrant Workers. At alam ko po na sa puso niya ay talagang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa. At inaantabayanan ko po ang kanyang mga katanungan na sigurado akong makakatulong para pang mapaganda palalo ang budget ng DOLE. Tama po kayo dyan, Mr. President, Madam Sponsor. I've said it so many times, but I'll say it again anyway. Ito po yung sinasabi ko. He was less in life, should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit at kapuspalat ng mga kababayan, sila dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. At sino po itong mga kapuspalat ng mga kababayan? Sila po yung mga below minimum wage na hindi nakatanggap ng sapat na sweldo mula sa kanilang mga employer. At kapag sila po ay nagsampa ng reklamo, nababaliktad pa sila karamihan. And there are times na sila po ay nananalo, pero paper victory lamang ang nangyari at hindi na natatanggap yung kanilang panalo. So, having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-DOLE, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Atas po natin yan. And yet, every day, even while we speak, doon po sa action center ko, sa TV5, meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at binipisyo. Ibig sabihin, meron po tayong minimum wage, below minimum po ang binibigay sa kanila. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palagi na api. So, meron ho ba tayong polisiya na para matigil na po maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan tagala pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR Asala Regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yun. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory.
visits. At meron po silang, mahaba po ito, can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang. Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole. Dahil hindi na ginagawa ka ng trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Tutulong sa budget. Pero it doesn't mean na Okay. tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi naman po. I'll Okay. give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nila ang trabaho nila para Sure. sa mga maliit nating kababayan. Opo. Sinabi ko po, ang kanilang ginagawa ay visits and compliance visits, nagbibigay ng abiso. Sabi nga nila, may mga hindi nagko-comply, so may compliance order That- kayong ginagawa. But they were very, Opo. very honest to say, sa kaalaman nila, wala pang nakukulong. Wala pa nakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba ako mag-request na sana po may makulong para may sampulan. So yung mga pong mga, sabi niya mo, Madam President, Madam Sponsor, na call attention na, pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpapalo up at to make sure na talaga matutuluyan yung mga kumpanyang yun at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagi natin ngipin ang batas. At ako po ang pwede magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, magalit Okay. sila lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. At that's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa during the election na pagdating ko po dito sa Senado, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga manggagawa at hindi nabibigyan tamang mga sweldo at benepisyo. I'll be the voice for them. Okay. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng minimum wage, rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments Opo. at ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. Ang ating talagang, it is our desire that everyone will comply with this. Maliit na nga yung minimum wage, ay kailangan mag-comply lahat. Kulang na nga po kung tutusin, tama. kulang I na agree with kulang, you. yes. Kaya So- in fact, I made the suggestion last year, mukhang mabilis mag-oo yung mga taga-dole, pero hindi naman ginagawa. Suggestion ko lang to, in my humble opinion, it will be better kung magpaskil po sa lahat ng establishmento, especially sa mga factory, sa mga security agency, sinasabi doon na ito yung minimum wage para sa lugar na ito, Meron. at ito yung mga karapatan ng mga manggagawa, at kapag hindi nasunod ito, meron hotline na pwede yung tawagan. At syempre dapat yun, hotline na yun, may sumasagot doon. Wala pa rin pong gumagawa ng ganon. Ginagawa po nila, Meron na po ayon ba? po sa DOLE, ay nagpapaskill po sila ng hard copy. Sa hard copy, sana yung parang ano ba, karatula. Na, Yun nga po, hard copy na poster sa mga establishments. Yes. Not only minimum wage, but also Yung mga overtime karapatan nila. pay, holiday pay, and other At benefits. sa baba noon, may nakalagay na hotline na pwedeng tawagin. Yes, meron po yun. Kasi po, sa ano yung work area, ang nangyari po kasi, karamihan, sa mga galing ng probinsya, pupunta dito sa Maynila, hindi nila alam magkano minimum wage. So kung ano sasabihin po sa kanila ng kanilang employer, tinatanggap nila, kapit sa patalim. Pero kung meron pong karatula doon, ay, ito pala yung minimum wage sa Maynila, ito pala yung mga karapatan ko, dapat pala overtime bayaran, night differential dapat bayaran, etc. So, do that. hindi nasusunod. Yeah. Kailan pala, may payslip. Hindi nasusunod yung, hindi nabibigay mga karapatan ko yan. Then, nandun yung cellphone number na pwede nang tawagan. Meron po silang ginagawang ganon, Meron. ayon po sa DOLE, ay Alright. ginawa po nila. Hindi Okay. lang nga yung minimum wage, kundi yung mga benepisyo. So next budget hearing sa 2024, gusto ko po meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at May kaso. meron pong nakulong. Meron may kaso. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako ha. Gusto ko po by next year, meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law na ina-underpay yung pumamanggagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po meron isa masampulan o matuluyan. Kasi wala po talaga eh. And I'll tell you, Madam Sponsor, ikaw, hindi niyo alam to Madam Sponsor, although si Madam Sponsor, she's my friend. Karamihan sa mga dole sinasabi inspection, pupunta ron. Sasabihin ko lang po sa inyo yung style. Punta ron yung mga taga-dole mag-inspect. Kasi nga po, may nagreklamo. In fact, there are times na natutuwa pa nga kapag may nagreklamo. Pupunta mag-inspection. Pagdating po doon sa area,
magkakaroon po ng pag-uusap yung pong dole inspector at yung pong mga opisyal ng kumpanya. And wala pong representante mula po sa mga manggagawa ng kumpanya. So sila lang po nag-uusap. So hindi alam kung anong pinag-uusapan. Paglabas ng dole inspector, may dala-dala na pong bag. Hindi alam kung anong laman ng bag. At tablado na. Yun na po ang aking observation. At yan po'y base po, meaning base po yan sa mga nasabi po sa akin. So ang aking po observation, mukhang hindi po seryoso yung dole para ma-solve po yung problema ng manggagawa. Again, going back to what I promised, susuportan ko po ang inyong pong budget. In fact, mamaya NLRC, meron po akong bibigyan na big support. Andito ba yung DBM? DBM? Present man DBM? Meron man DBM? Tumago ng DBM? Walang DBM? Kala ko. Okay. Anyway, mapapanood naman ito ng DBM. Okay. So okay na po ba yun? Yung aking pong sinasabi sa inyo? Kasi for so many years, Mr. President and Madam Sponsor, for so many years, I've been a broadcaster for 20 years. Okay. Walang mintis po yan. Araw-araw, mahaba po ang pila sa aking action center na kung saan mga security guard, mga factory worker, ang reklamo nila, Idol, sir, below minimum po ang aking sweldo. Wala pong bayad sa overtime. 15 hours po yung trabaho ko. 18 hours pa po yung trabaho ko. Wala pong overtime. Palagi pa po ako puyat at napapagalitan pa. Etc. etc. Wala pong payslip. Wala po akong SSS, wala pong PhilHealth, wala pong pag-ibig. Ganun na lang po palagi ang reklamo. So, kaya nga sabi ko po, nandito na po ako sa Senado, gusto ko po dapat magkaroon po ng kabuluhan yung pagdating ko dito sa Senado. Kaya nga po ang request ko ngayon sa DOLE, gusto ko po by next year sa susunod na budget hearing, meron po talaga natuluyan na nakusuhan dahil sa pagnanakaw sa sweldo ng mga pobre nating mga manggagawa. Kasi ito po, bibigyan kita ng situation kayo dyan sa DOLE. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama, as simple as that. Pero kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang DOLE lang. Pagdating sa DOLE, pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito nga sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko ito maliit natin kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas palawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na nang api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay ng tamang pasweldo. Give me an assurance ngayon pa lamang. Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo, day in and day out. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman, pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from DOLE? Yes. Mr. President, I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, share the same advocacy for workers' welfare, for giving them what is due them, for compliance with the minimum wage, which is already so minimum and not a living wage. Yes, so I speak for them, even if the secretary is not here anymore now for a very urgent personal reason. Yes, to the best of their ability, they will, but clearly we know that it would be the DOJ. They must file the case there, no? And how can I, a sponsor of the budget, and they watch over the courts to ensure, because I cannot promise you, Your Honor, that as I sit here next year, if I'm still the chair of the budget of DOLE, na may nakakulong ng isa. Because you will say that I may be lying if next year walang nakakulong. Okay, pero I cannot answer you, sir, in the affirmative to say, I promise you when the budget comes here, may nakakulong. I as budget chair cannot do that. Yes, ma'am. But we share your advocacy. You're not alone in that fight. We all share the advocacy for workers' welfare and giving them their due wages. That's why we have also been wanting to increase the minimum wage para taasan po ang minimum wage nila para maging living wage. Napag-usapan po yan ng mahaba sa hearing. At may mga naka-file na admin cases, kung may criminal cases at nasa mga korte, I'm not certain whether the DOLE personnel here can actually interfere
So I cannot assure you na may nakakulong kasi kung sabihin kong oo para lang mapasa yung budget, para na akong nambola sa inyo. I don't want to do that. No, what I'm Yes. trying to say here, Madam Sponsor, Mr. President, is merong kasong na i-file na dapat. Kasi mukhang wala atang kaso na i-file. Meron nga monitoring, No meron cases. kayong target, inspection and all. Pero marami, I'm sure sa mga ginawa niyong pagbibisita, pagmamonitor, marami kayong nakitaan dyan ng mga kumpanya na talagang nag-violate sa batas natin, sa labor law natin. evidence, So ang tanong ko talaga, meron na bang naiakyat man lang Yes. sa korte? Mr. Kung meron, President. ilan po, para kung meron mga na-pending, ako na po magpa-follow up, I'll help you out na para i-ensure ko na yung kaso yun hindi na natitenga lang dyan sa korte, yan po ay gugulong at meron masampulan at meron makulong. Kasi hanggat wala pong nakukulong na mga among balasu, salbad, mga masamang amo, tuloy-tuloy pa rin po yung gagawin pang-api. Yes. Ako po isang ayon sa inyo, pero alam naman po natin na ang DOJ na piskal o yung prosecutor ang siya magtitimbang ng ebidensya whether if-file ito o hindi, di ba po? Nagiging makatotoo ang mga DOLE directors or USEC sa akin na hindi po sila. It will be the prosecutor, it's under the DOJ, who will decide whether the Precisely. case will be filed or not. Exactly. And so, yes, if there are abuses, since you are very influential in that sphere, and that is your advocacy, which we share with you, maybe the proactive way is to seek the help of the good senator so that through his influence and more than 26 million followers on his platforms, he can help you. Because if I tell you, I assure you, may kulong 1 year from now, then you take me up on that, hindi po ako ang nagpapakulong o sila po. It is the DOJ, through the prosecutor and the fiscal, that is our judicial process that will weigh the evidence to see if there is enough evidence to file the case. And once it is in the court, again, I cannot expect the good secretary or his ASECs and USECs to be following it up in the respective courts. However, what we could do is inform Your Honor and your office with all cases filed, whether for compliant, the non-compliant employers, and then perhaps you could help both administrative and possible criminal liabilities. That's exactly That's what what I can suggest. That's exactly what I'm talking about. Now, thank you po, nag-question na po ako. Yung bang merong po dapat mga kaso nang na-file sa korte? Dahil There are cases filed in court? dahil Do you dito have sa them mga now? kumpanya na hindi po sumusunod sa batas. Wala. As of now, to their knowledge, there is no criminal case filed in court. There are administrative cases based on their visits and their compliance visits, Mr. President. Anyway, ako po ay gumagawa ng resolution. Ang tawag po doon ay anti-wage theft law para makasuhan ng kaso kriminal ang lahat ng mga employer na hindi po na nagnanakaw sa sweldo ng mga empleyado. But alam naman natin yan, Madam Sponsor, na it will take some time bago yan ay ma-hear hanggang sa may pasa kung may papsa. Pero for the meantime, meron naman talaga tayong batas na dapat implement labor law na nagsasabing ibigay yung nararapat, which is the minimum wage. Yes. So gusto ko po, sana may ma-file na kaso by next year at gusto ko makita yung may file na kaso para ako na po magpa-follow up upang masiguro na talagang gugulong yung kaso na i-file. Yun lang po yung point ko. Yes. The DOLE, insofar as their role will be the witnesses, Mr. President. Okay. Again, I reiterate that the proper process through the DOJ would be for the fiscal or the prosecutor to assess the evidence and to file the case. And the DOLE will be a witness. What we can do is to give you all the cases, administrative in nature, that are non-compliant. And then we see how it can be developed into a criminal case, right? But depending again on the prosecutor who will weigh the evidence and decide whether a case will be filed. And once filed, we will see in which court it will raffled off, right? And that's a long process. I know. If Your Honor and your office and regional offices nationwide and with your vast influence can help, we would be very happy. Okay. Ulitin ko po, kaisa po niyo ako sa inyong advokasya para bigyan ng hustisya at karampatang benepisyo ang ating manggagawa. As I said many times today, they're the engine of our socio-economic development, so we must protect them. Okay. Unfortunately, and I'll be very truthful, is it's a long process, and I would like to see the non-compliant employers, yes, charged, and so that it would be a lesson learned, that's what you're saying, for all the others to comply with the law.
Because napakaliit na nga ng minimum wage, hindi pa living wage, hindi pa binibigay ng buo. I support you and I will be co-author of with your permission, of your bill on wage theft. Because I recall, when you were not yet senator, when we were before the campaign, you told me one of the first bills you will file is that bill. Yes. It's been 1 year and a half. Yes. Nasa committee na yun. Yes. And, We will support you there. Yeah. Yes. Nasa committee na po yun. Hinihintay ko lang po ma-hear yun. Hindi naman po akong chairman. Ako po ay vice chairman lamang. May I suggest again, already Mr. forwarded President? to the committee and I'm still Yes. waiting na yun po ay ma-hear. Majority Leader, magandang i-prioritize. So, may I suggest also, Mr. President, that if it is a priority measure, I share your advocacy. And if the chair of the committee would be willing to create a subcommittee, pwede po niyong i-hearing yon. Para po, bago sa susunod na taon, nakaharap ko po kayo sa budget ng DOLE na isa batas na yan. Para sabi nyo, may ngipin ang batas. Kasi ang DOLE, hindi nila kayang saklawin ang trabaho ng DOJ na siya pong gagawa ng kaso at sila po ang nanunungkulan dun sa pag-usad ng mga na-file na kaso. Pero kung meron na kayong batas na wage theft, and I agree with you in concept, then that would be very helpful. So you can create a subcommittee, right? Under whose committee it is. It's only a suggestion. If your honor wants it to move more quickly. Matanong ko lang po, Madam Chair, sa mga taga-DOLE. Halimbawa po, sa ginawa niyong inspection, ito po ay para sa mga taga-DOLE, and then sa inyong paggawa ng inspection, base po sa reklamo ng mga manggagawa sa isang factory, paulit-ulit at matagal nang niloloko sila ng kanilang employer at hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo, minimum, wala sila sa minimum wage, wala yung mga benepisyo. Kapag nalaman niyo po yan, na ganun po yung violation for the past, say, 10 years, ganun po yung gawain. Ano po usually ang ginagawa ng DOLE? Ano pong course of action? May I know? That's all you can do. Compliance order. Warning. Kung di kayo... So, all they can do when they visit them on non-compliant, issue a compliance order with double indemnity, and then, what's next? Subject to writ of execution, then they collect if they don't pay. Good question. If they don't pay, If they don't pay, there's garnishment. warning? Garnishment. Have you ever garnished? Yes. You've Bank done. accounts, yes. Okay. Meron po So, bang na-garnish? Yes. yes, they've garnished bank Can I accounts. get a list of those companies na-garnish? They can give you a report, Can Your I Honor. get a Yes. report? Yung mga nakita So, na may violation at na-garnish? visitation, compliance order, then writ of execution, and hopefully they comply, double indemnity, but if not, writ of execution and garnishment, right? That's Okay. all you can do. I'll tell you, Madam Sponsor, Mr. President, ito po, may record naman to, naka-upload naman to sa channel ko. Anong nangyari, may mga kumpanya, say, 10 years na hindi nagbibigay ng minimum wage sa kanilang mga trabahador. After 10 years, Ano nakakulus din, Ken? nakapag-isip, kaya nga, magandang tanong, paano nakalusot. After 10 years, magmamarcha po yung mga empleyado, gagawa kong computation. There are times, nakakasingil po ako, yung program ko ng 2 million, 3 million, ang pinakamalaki ata na singil 5 million, dahil parang 15 sila mga empleyado, nasingil ko, na hindi kayang singilin ng DOLE, hindi sa pagmamayabang, dahil sa akin, nasingil ko na obliga yung kumpanya na bayaran, pero after 10 years. Pero kasing limit ngayon na up to 5 years lang ata ang pwede masingil. So kung lumapit sa akin yung mga empleyado, 10 years after, sorry na lang yung 5 years. Parang ganun ata hanggang 5 years lang ata ang pwede makolekta. Anyway, yan sinasabi kong proseso. So what I want you to do, DOLE, for the meantime, hanggat hindi pa naipapasa yung bill ko na wage theft, make sure na dapat may napaparusahan. Doon sa sinasabi nyo ng compliance, binanggit si Madam Sponsor, na garnishment, execution, kung ano pa man yun, dapat meron talaga. Meron na pasara, Yes. meron po na embargohan ng mga assets dahil ipambayad doon sa kanilang mga rin kayo. empleyado. In fact, meron po ako mga kumpanya na papalusot, tuturuan ko kayo dyan mga taga-DOLE. Inobliga ko yung employer na yung kanyang diamond wedding ring. You can be... Inobliga ko, biniro ko lang, pero yung biro ko, sineryoso niya, yung kanyang diamond wedding ring, isinanla niya para may pang sweldo lang. Mr. President, I am told that Para may pas... yes, hindi po nila tungkulin at hindi po sila pwede magsara at magpasara. It's beyond their jurisdiction. Hindi, kasi ang pagkakaintindi ko na sabi writ of execution, ano pa ba yung sinasabi niyo? Okay, sorry kung na-misunderstood niyo ako. Ang sa akin, just do something na para maramdaman nitong mga employer yung ngipin ng batas. Yes.
do everything within their Yes, jurisdiction. exactly. But they cannot go beyond what is prescribed for them to do. Yeah. Maybe, pwede sila But they can mag-usap-usap, coordinate magkaroon- with the other agencies kung Exactly, hindi nandiyan- nasaklaw ng kanilang Nandiyan yung jurisdiction. BPLO, Business Permit and License Office, sa LGU, pwede sila makipag... Sa LGU, it would be pwede the sila LGU. makipag-usap doon. Yes. Diba? Nandiyan yung DTI. So pwede naman, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, Yes, maraming Mr. dahilan. President. Diba? We take lamang sa note of that. ikabubuti ng There's mga no manggagawa. disagreement. We take note of that. And they're listening intently. And we will ensure that they will be more proactive. They've been doing their best. But as I said, the cases, it should be DOJ. And the padlocking, it would have to be the LGU. But garnishment, etc., they've done that. They can even give you a list of some Okay, sige, garnishment. companies that have done that. So gusto ko makita yung mga nag-garnish na mga kumpanya. Yes. Can you give me a report, a list? Yes. Para ma-advertise ko naman po. Nang Yes. ganon, makita ng iba, seryoso pala itong dole, wag natin gawin. Of course, So it will serve as like a warning. Ano po? That's part of their Ah, accomplishment. And Kailangan po just- maipaskill natin yung mga violators. Yes. Paki-take note lang po na they would not consider garnishment as a punishment because that's mere compliance. Hindi pa ho yun parusa. Kasi pag gina-garnish mo, ibig sabihin kasi non-compliant sila, so that's part pa lang ng compliance, hindi pa sila I know, pinaparusahan. pero at least accomplishment po yun. Yes. At least ibig sabihin, kumikilos po yung dole. Yes. At makikita din doon yung mga nag-garnish na kumpanya. Sasabihin ng mga kumpanya, ayaw ko malagay dyan sa listahan, ayaw ko ma-advertise. Kailangan bago dumating yan, magbabayad nila ako ng tama Yes. sa mga empleyado. That was my point. So at least kung ano yung nagawa ng dole, ibigay nyo sa akin para ipakita ko, ito, nasasampulan sila, hindi nagbabayad, mag-garnish lang sila. Diba? We take obligation note of that. magbayad. Yes, Mr. President. Yeah. Okay. So let's move on. Isa na lang po. December on or before December 24, dapat po ibibigay yung 13-month pay. At malapit na po ang Pasko. Every single year, starting January 10, pataas, sa Action Center ko po, 80% ng pila, hindi po binibigay ang 13-month pay. Ano pong polisiya ang ginagawa po ng dole para masiguro na yung 13-month pay po ay naibibigay talaga? Non-compliance pa rin. Non-compliance pa rin yan eh. Pareho rin po eh. Opo. Kasi ngayon po, magpapasko na. Alam niyo po, Yeah. yung 13-month Agree, pay, agree. doon po sa mga maliit nating kababayan, inaasahan po nila kasi extra money yan. Pinaplano nila, ano Agree. bibili ko sa 13-month pay? Bibilihan ko ng sapatos yung aking bunso. Bilihan ko ng damit yung aking panganay. Kumbaga, pinapartition na nila yan sa isip nila kung anong gagawin. And then, boom, hindi bibigay. Kawawa na. Tayo po isang ayon talaga. Malaking bagay ang 13-month pay. At sana pag kumikita naman, gawin pang 14-month pay. Pero yung nag-issue na po sila ng labor advisory para ipaalala po na bago pa ang Desyembre ay ibigay na yung 13-month pay. Okay. Paalala po. Anong klaseng paalala, Dole? Yung labor advisory. that will be coupled with Yes. inspection. Did you do it hard copy? Or So email? doon po sa nagbabiolate at hindi nagbibigyan ng 13-month pay, halimbawa, pipila ko sa action center ko sa January, ano pong magandang gawin kaya sa mga yon, sa mga sa mga bad na yon, mga tao? Inspect the establishment and employer. Ang magandang gawin? Oh, yung mga very bad. Kasi, yung kasi sagot po, ko- I assure you, by January 10 pataas, dadagsain na naman po ang action center ko ng mga pobre nating magagawa, nagreklamo sa pag hindi po nabigyan ka ng 13-month pay. So they end up na pupunta sa Can you store, kindly mangutang para furnish- sa kanilang Yes, Noche Buena, etc. Mr. President, pakibigay rin po yung mga pupunta sa inyo na hindi napunta sa kaalaman ng dole para po makita rin nila at magawa nila ang kaya nilang gawin. Kung hindi po nabayaran. Kung Kaya hindi po, nila alam. ang tanong ko nga po, paano In po? short, share information Yes. with each other. Ganun pong ginagawa ko, Madam President. Tumatawag ko sa Dole. In fairness sa Dole, sila po tinatawagan ko rin. Kaya ang tanong ko lang po, kasi this has been happening for so many years, parang regular, naging norm na eh. Kumbaga parang normal na lang na every year, merong mga kinakawawa. Yung sa akin sana, pahinto na natin na dapat every year, wala na pong kawawang mga manggagawa na ibibigay na po yung 13-month pay. Kasi nasa batas po yan at karapat-dapat na matanggap nila yan. Sabi ko nga po, marami sa kanila, kasi extra money yan, malayo pa lamang, pinaplano nila kung paano gastusin yung 13-month pay, kasama na dyan pang Noche Buena, tapos hindi pala nabigay, kawawang-kawawa naman sila. Parang napapabayaan Tayo natin. po ay nakikiisa sa inyo na dapat ang minimum wage ay sundin. Batas yan eh. Dapat ang 13-month pay ay sundin bago Desyembre. Ito po ay merong tayong compliance rates by region. Yung 2022 at saka 2023, bibigay ko na lang po through Dole sa inyong tanggapan. It's a long matrix and the targets and the compliance per region. Pero more than these matrices, more than these numbers, it's really the proactive behavior of everyone concerned in Dole to make sure that not just the minimum wage but the 13-month pay is followed closely, efficiently. Siguro po, Madam President,
Madam Sponsor, Mr. President, siguro yung DOLE, pagdating sa 13-month pay, pwede ho kayong makipag MOA sa mga taga-LGU ito po yung akin lamang pong opinion, state kung workable po ito, na yung mga hindi nagbigay ng 13-month pay, hindi i-renew yung kanilang license sa BPLO hanggat hindi na ibibigay yung 13-month pay. How's that? Is that something doable? Legit ba yan? Can you Pwede do ba a yan? MOA with LGU? Magkaroon ng MOA? Na kapag hindi nyo binigay yung sa mga kumpanya na hindi nagbigay ng 13-month pay, kasi yearly po, ni-renew yung lisensya sa BPLO, sa LGU, hindi muna ibibigay, hindi muna ma-renew ang inyong license hanggat hindi nyo nakukomply yung 13-month pay. How's that? So perhaps Meron tayong dating mayor dito. Maybe he can give an opinion. Si Senator Win Gatchalian, who's a former mayor. Madam Chair, if I may intervene, I think it's possible. The local government units have broad powers looking after the general welfare of their constituents. So in any violation of any law can be grounds to revoke the business permit being given by LGUs. Of course, the DOLE needs to link up with the different LGUs. For example, in Valenzuela, I know that we work very closely with DOLE because we have a lot of factories there, we have a lot of businesses, and we work very closely with DOLE, both in terms of industrial peace para wala pong mga strike at wala pong mga problema. And then if there are any violations against our workers, the local government takes a proactive role to warn the businesses through the use of that business license and business permit and licensing powers, Mr. President. So it's a good idea, and I appreciate the comments of the good Senator to bring this out to the fore. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Win Gatchalian. Yes, thank you, Senator Gatchalian. Mr. President, we were discussing a possible convergence MOA between the DILG and the DOLE, so that at least if we have the DILG on board, they can proactively advise and help monitor the business establishments in their LGUs. Thank you, Madam Sponsor. Ngayon, tulong naman. Pure tulong to, Madam Sponsor, Mr. President. Now, NLRC, the past many years, palagi ko pong nababati ko sa NLRC dahil pupunta sa akin mga complainant, nanalo na sila sa kaso, pero pagdating sa oras na sila po ay dapat mabayaran na, parang paper victory lang sapagkat yung mga employer nagtatago na o nailipat na po yung kanilang mga assets sa iba't ibang mga pangalan. Nasisisi ko palagi yung mga sheriff. And then kasi sabihin ng sheriff, wala akong panggasolina. Kung minsan yung mga sheriff nakikiangkas pa doon po sa complainant kasi walang sasakyan, walang pamasahe. So, I talked to some people sa NLRC, na-realize ko na po kung bakit ganon. Naintindihan ko na po sila. Nakita ko po kung saan yung problema. So, kulang po sila sa budget. Wala bang DBM tayo rito? Madam Sponsor? Wala? Taguan DBM? We can, even if the LBRMO is here, and we would be happy to receive an amendment from the good Senator. Good. Kasi, Madam President, nalaman ko lang na ang allowance ng isang sheriff kada buwan para i-execute yung order sa kanya na ma-implement yung pagkapanalo ng nagrereklamo, doon sa 5,000 na yun, kasama na yung pamasahe niya, kasama na yung panggasolina niya o transportation, kuminsan umabot ng 20 po in a month yung mga pupuntahan niyang mga employer. So just imagine kung 5,000 yan at 20 ang na-assign sa kanya ng mga kaso na pupuntahan niya na imbestigahan niya kung nasaan ang bank account nito, kung may mga asset pa ba ito and all. So kulang na kulang po yung 5,000 per sheriff na allowance a month. So kung akong tatanungin, baka po natin doblehin yun para mas maging effective po yung ating mga sheriff. Nang sa hindi na po sila palagi magpalusot na walang gasolina na mag-aangkas pa sa motor ng mga complainant. Yes, it's not just the NLRC but all the other agencies that have sheriffs. If Your Honor can amend it because it comes from the MOE. And yes, we can add, it's within our power. That's why we're discussing the budget. Thank you. You can increase the MOE, at least if Your Honor wants to help the sheriffs, it can be additional MOE in the NLRC budget under the DOLE. So we will await that amendment and submit it to the LBRMO so that can be adjusted. Right. Okay. At dagdag po dyan, Madam Sponsor, nakita ko rin po yung problema na kulang po sila sa sheriff.
kulang po. So kailangan Yeah. siguro magdagdag tayo ng sheriff That's para DBM. mas maging We have epektibo DBM yung here, right? pag-implement ng writ of execution doon sa mga kumpanya na natalo. So kung kulang po yung sheriff, kaya pala yan ang isang dahilan kung bakit babalik po sa akin yung complainant. Sir, isang taon na po kami nanalo, hanggang ngayon hindi ko pa po na-collecta yung aking kong pinanalo. Malaman-laman ko, bukod doon sa kulang yung budget ng sheriff para bumiyahe, kulang din sila. So baka po natin dagdagan. If the Yung numbers of sheriff. if the sheriff, that's plantilla, right? Yes, we would have to make a request with the DBM. We cannot. I don't think there's time in November, so that in January that could be made effective. But the DOLE would have to make a request for the 2025 NEP, right? So Naka-pending na po ata yan sa is there a request? sa Department of Budget, DBM. There's a request pending in the DBM. We have a DBM representative in the gallery now. I'm not certain if the DBM Okay ba would sa have DOLE answered. na dagdagan yung sheriff? Mukha kaya ata ng DOLE. No, of course they want that. Okay. There's a pending request. Kasi nakita ko ganun eh. No, there's a pending request of NLRC for an increase in provisions, line items for sheriffs. Yes, there's a pending request, Mr. President. Okay. So there's a pending request. Yan po yung gusto ko mangyari sana na madagdagan po silang tauhan at madagdagan din po yung sweldo ng mga sheriff nang sa gayon hindi po na magiging paper victory lamang yung panalo po ng mga mga kababayan, pobreng mga magagawa na nag-file ng case sa Yes. NRC at after manalo, after so many Yes. years, wala pa lang napupunta. Just so that it's clear, the allowances of the existing sheriffs, Mr. President, can be adjusted with the amendment of the good senator under MOE, and that we will readily accept and we welcome that. The additional hiring of sheriffs is a pending request of the NLRC DOLE with the DBM. It has not yet been acted on favorably because that would fall under PS or Personnel Services and would have to be approved by DBM. There is no time until the time that the President signs the budget, hopefully in December, for the DBM to approve this, unless it's highly improbable, imposible na. Then that could be worked on in the coming year so that in the next year's NEP, the additional PS for sheriffs could be included. Okay, and the last Thank but you. not the least, doon po sa mailing system nila, napag-alaman ko rin po na kapos po sila. Hindi po enough yung naipapadala na bibigyan na budget para mapabilis po yung pagpapadala ng mga communications doon po sa mga concerned Buti napupunan nyo. companies. Sige, salamat po at napupunan nyo at kami po ay natutuwa na kayo po ay mag-amend para po sa MOE karagdagan for the sheriffs and for the mailing system. Thank you. Okay. We will accept. Thank you, Mr. President. NLRC, nakita nyo, sinuportahan ko kayo, pero magtrabaho kayo. Dahil kapag hindi, babalikan ko kayo. Maraming salamat, Madam. I assure you, Mr. President, nagtatrabaho. Madam Sponsor, thank you very much. Salamat. Thank you very much for the very good interventions of the kind senator. Yes, and as I said, both the special provisions and the addition for MOE for NRLC will be awaited and accepted. Thank you. Thank you very much. We'd also like to thank Senator Tulfo. Minsan napapanood ko po yung programa niya at halos araw-araw yung mga complaints are labor-related. So you really see his sense of passion and wanting to solve these problems of the common masses. So salamat po, Senator Tulfo. Majority Leader? President, may I move that we recognize our distinguished colleague from the province of Camarines Norte and Nueva Ecija, no other than Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, ang aming lakan at sa atin pong pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong magpasalamat kay Senator Alan Cayetano at kay Senator Joel Villanueva sapagkat nabigyan po kaagad ng, kumbaga, jet fuel itong aking committee report sapagkat sa inyo pong mga iminungkahi ang lahat po ng pagod na ginawa ng chairwoman ng MTRCB magmula po nang siya ay naupo, siya po ay palagi ang unang bisita sa opisina at hindi po siya nagsasawa na i-follow up itong panukala na ito na inilatag po ng tatlong ilang beto? 5 na mga masugid na mga senador, Senator Win Gatchalian, Senator Tolentino, Senator ang inyo pong lingkod, Senator Lapid, at Senator Estrada. At ito pong mga senador na ito ay tunay po na naglalakad
at talaga pong nakikipaglaban upang ito pong panukala na ito, strengthening and expanding the mandate, capabilities, and organizational structure of the movie and television review and classification. Classification, malinaw po yun, board, hindi po censorship. Amending for the purpose Presidential Decree number 1986. Muli po, ako po ay bumabati lang sa atin pong napakasipag na chairwoman at sa ibinigay pong tulong ni Senator Alan at ni Senator Joel Villanueva. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat. Mr. President, Senator Francis Tolentino is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Francis Tolentino, who is also in the movie industry, because he used to produce the Metro Manila Film Festival. Yes, Mr. President. When he was the chairman of the MMDA, he was the chairman of the Metro Manila Film Festival. Sumasakay sa float yan. Yes, Mr. President. That's why I'm trying to. I sought the floor because I'm trying. I just recalled my association with that measure filed by Senator Padilla. And I now recall my brief participation as well as my relevance then in having been part of the movie industry in a short period of time, not just for the Metro Manila Film Festival, but for the Cell Phone Film Festival, for the Indie Films Festival, and for the International Indie Films Festival, which I initiated half a decade ago, Mr. President. So I support this initiative as well as the upgrade and the immediate passage of the budget proposal for the MTRCB, Mr. President. Thank you, Senator Tolentino, for your support. It's a budget ng MTRCB. Mr. President, Senator Robin Hood Padilla would like to add something more, Mr. President. Yes, our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla. Opo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo, na gusto ko lamang din pong banggitin na ang lahat po ng aming mga inisyatibo, yaan po ay inumpisahan lahat ni Senator Grace po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Thank you. Thank you. Mr. President, I'm sure everyone's waiting for this motion, and because there being no other reservation for interpellation, I move that we close the period of interpellations and debate and consider the budget of Movie and Television Review and Classification Board to be deemed submitted for the body's consideration. I so move, Mr. President. Before I act on the motion, I would just like to congratulate the men and women of the MTRCB because napapanood ko yung ano ninyo. Ma'am Lala, napapanood ko yung commercial ninyo eh. Yung mga Kiko Explorer, Kiko the Explorer, di ba? Ano ba papanoorin ng mga pamilya? It's very catchy. My kids like that to watch that. Before they watch the film, yan ang pinapalabas nila. And it explains the ratings, di ba? Yung R rating, general patronage. Maganda siya, very clear and concise. So congratulations. Because I'm old school. I'm still an old school movie buff. Once a week, dinadala ko yung anak ko to the cinema to watch movies. So, it's iba eh. Iba yung napapanood mo na sa TV, iba talaga yung experience na napapanood mo sa pelikula, sa malaking movie house. So, let's continue supporting that. Let's continue promoting that. So, there being no objection to the motion of the Majority Floor Leader, the budget of the movie... meron pa ba? Ay, sige. Senator Escudero, second. Thank you, Mr. President. Sorry, just to pursue the point of Senator Padilla. The power of the MTRCB is to classify, just so that we could all understand it. Not to censor, not to cut anything. In fact, if you identify something as R18, syempre yung producer, ayaw yun, gusto niya, wider audience, para mas malaki ang kita, hindi kayo yung puputol, sila ang puputol. Would that be correct? Sila po mag-adjust. Sila nga yung puputol kung may puputulin man. Yes. Not the MTRCB. Not the MTRCB. But the MTRCB will say, ano to eh, R18 to because of these scenes. Would that be correct? Yes. Now, legally, can someone publicly exhibit an X-rated film in the Philippines? No, Your Honor. Because of what law? Anti-pornography.
Under Presidential Decree number 1986, Mr. President. Entitled? Creating the Movie and Television Review and Classification Board and the implementing rules and regulations. No, the title is Creating the Movie and Television Review and Classification Board. So the power, the legal basis not to allow the public showing of X-rated films is in the charter of the MTRCB, not in a separate law? Yes, it is within the charter, Mr. President, of the MTRCB. And there is no separate law, Mr. President, Your Honor? I don't think so. I believe there is. I believe there is, Mr. President, and that would What be the is that, stronger basis Can because you please According to enlighten the this? Secretariat, it's Republic Act 7610? 9775. 9775? Yeah. again, But this is child pornography, anti-child pornography. Yes, Mr. President, I stand corrected. It is Republic Act 9775. What is the title? Anti-Child Pornography Act. so pag hindi child, Paglolo. Wala na manunod na. Kakadiri. no, the point I'm driving at, Mr. President, is if the charter of the MTRCB gives it the power to classify, it's simply implementing a provision of existing law to ban, for example, X-rated films from being publicly shown. Because when they classify it as X, then it falls under the special law, then it cannot be publicly exhibited. Would Yes. that be a correct statement, Mr. President? That is correct, Mr. President. Your Honor. And given that the title of the charter itself says Movie, Television, Radio Classification Board, the MTRCB does not have power over the Internet. No. No. Who has power over the Internet, Mr. President, Your Honor, if any? Maybe it is the DICT, Mr. President. Mr. President, I don't think it is in the mandate of the ICT to classify or say that certain sites, and I don't even think they have the competence, if at all, to say that certain sites should not be allowed in the Philippines. Well, according to the chairperson of the MTRCB, the ICT can take it down if there are complaints, Mr. President. Yes, the DICT has the power, the authority to take it down, but who gets to decide? Maybe they will assess, Mr. President. Maybe the secretary or his subordinates. The point I'm driving at, Assess. Mr. President, is that is not within the core competence of the DICT, and I think at some point in time, the MTRCB should be brought into the picture, either via the bill of Senator Padilla or by an amendment to their charter. That is why there is a bill filed by some of our colleagues headed by Senator Padilla to expand the powers of the MTRCB. To include that. To include that, Mr.